Nagsimula ang istorya ng magkwento ang bida about sa kanyang nakaraan. Hindi raw ito panaginip o ilusyon na galing sa kanyang imahinasyon bagkus isang review ng nakaraan. Ito raw ay ang nangyaring battle kahapon lamang. Makikita ang bida na iniinsulto ang kalaban na tinanong kung ahas ba daw ito o bulate. Masyado raw itong mabagal, ngunit makikitang tinamaan siya nito at inamin niyang problema niya talaga ang kapabayaan kadalasan. Kwinento nitong bored siya kaya naman nil-arrow niya lang ang kalaban. Pero dahil nga hindi nito sineseryoso ang pakikipaglaban, nasira nito ang suit niya. Inudyok niya ang ahas na atakihin siya. Pinaka na-enjoy niya daw sa pakikipaglaban ay ang swordplay. Swordsmanship na may magic daw to be exact. Bigla namang nag-crack ang kinatatayuan nito at nalaglag siya. Nagulat naman ito nang biglang makakita ng babae na maganda raw. Nagtataka naman siya kung bakit parang antok na antok siya. Parang nanghihina daw ang katawan nito dahil ang intense na pakikipaglaban niya. Hinalika naman siya sa noo ng babae at nabanguhan siya sa flower scent nito. Gandang-ganda siya dito pero ang impolite naman daw kung titigan niya lang iyon na parang gamit kaya naman. Hindi niya na napigilan at hahalikan na sana ito nang bigla niyang ma-realize na baby pala siya nang makita ang maliliit niyang kamay. Umiyak naman ito at nervil na anak pala siya ng babae at ang pangalan niya ay Aurel. Di siya makapaniwala na reincarnate pala ito. Pero aniya hindi lang isang beses o dalawa, normal na daw sa kanya ang pa-reincarnate ng paulit-ulit sa past life, pero kakaiba daw siya sa ibang mga reincarnate. Dahil siya, nabibilang niya ilang beses nang nangyari ito sa kanya. Ito daw ay ang pang-101 beses niyang maging baby. Ang dami niya na palang pinagdaanan. Inalala nito ang unang buhay niya bilang ordinary Korean young man na everyday worried dahil sa trabaho nito. Hindi raw isang masayang buhay. Pero nagulat siya nang matapos yun, reincarnate siya sa unang pagkakataon. Nagising siya bilang baby pero ibang lahi na daw ang mga magulang niya. After nun, na-reincarnate na siya ng paulit-ulit. At ang nakakagulat pa, hindi sa parehas na mundo. Na-reincarnate daw siya sa iba-ibang mundo. Maipagmamayabang niya nga, na na-experience niya na ata lahat ng klase ng buhay sa lahat ng genres. At dahil doon, sanay na siya sa pagiging reincarnated. Balik sa present life niya, inobserbahan niya ang paligid at base sa style ng mga furniture at view sa loob, parang nasa medieval era daw siya. Mula raw sa kanya na expert sa reincarnation, parang hindi daw ito sa Earth. So na-conclude niya na nasa fantasy world siya. Personally, pinakamadali daw mabuhay sa science fiction dahil spotless and advanced sa maraming mga bagay. Pero okay na din daw at least hindi siya slum na punta. Siyang na meron pa silang maid. Parang nasa upper class family siya sa fantasy world na yun. At ang pinakamaswerte daw siya, ay sa kanyang nanay. Sinusubukan niyang intindihin ang sinasabi nito pero may mga bagay daw na mararamdaman mo na lang bago mo pa ma-interpret. Based sa kung paano siya yakapin nito at sa warm eyes niya, mukhang mahal na mahal daw siya ng nanay niya ngayon. Marami na daw siyang nakilalang mga nanay sa mga previous life niya at masasabi niya raw na hindi natural thing ang maternal love. Dahil may mga pagkakataon daw na inabando na siya noon matapos siyang ipanganak. At may mga pagkakataon na ginamit lang siya para sa pera. Pero this time daw, meron siyang good feeling. Tinawag naman ng maid ang ina nito na Lady Livana. Baka raw napapagod na ito kaya iwan niya na lang daw sa kanya ang prince. Nagulat naman siya nang marinig na prince pala siya. Pero parang kakaiba daw ang itsura ng nanay niya nang marinig yun. Napatanong naman ito kay China kung mare-recognize daw ba talaga bilang prince ang anak nito. Sinabi niya ditong sila lang naman daw ang naroroon sa kwarto so pwede siyang maging komportabling makipag-usap. Ni-reveal na dati rin palang maid si Lady Livana at na-figure out ng prince na kaya pala tila iba ang reaction nito. Sinabi ng nanay niya na, prince ito dahil may dugo siya ng hari pero ang totoo, malayo siya sa pagkakaroon ng marangyang buhay. Baka daw sisihin siya nito paglaki pero nag-disagree naman si China. Inamin ni Lady Livana na alam niyang ang usap-usapan ng mga concubines at nobles. Dahil daw sa kanya, walang right si Aurel na magmana ng kahit ano. Paiyak naman itong humingi ng tawad sa kanyang anak. Pero pinunasan nito ang luha niya at di siya makapaniwala na tila kinomfort siya ng kanyang anak. Sa isip-isip ni Aurel, okay lang daw siya kaya wag na raw sanang malungkot ang nanay nito. Wala siyang pake kung di pa siya maging tagapagmana o walang siyang mga tao. Kahit hindi na nga raw siya pansinin ng mga powerful na nobles o ang royal family. Masaya na siyang mamuhay bilang prince nang wala masyadong expectation sa kanya. Isang perfect place for an easy life.
Dugo ng hari at ng isang royal concubine na dating maid ang dumadaloy daw sa kanyang katawan at para sa kanya isang lottery combination ito. Dahil mabubuhay siya sa isang lugar na malayo sa power struggles. At dahil dugong bughaw siya, siguradong magiging easy life ito. Nagulat naman ang dalawa dahil tila ansaya nito. Sabi naman ng kanyang ina na sana raw, ay meron siyang kapangyarihang maprotektahan ang mga ngiti ng kanyang anak. Napaisip naman dahil dito si Errol. Naiintindihan niya na kung bakit worried ang nanay niya. Ano nga naman silbi ng pagiging prince kung wala naman itong succession? At dahil wala siyang kapangyarihan, walang poprotekta sa kanya. Sa huli, ang nag-aabang na lang sa kanya ay kamatayan matapos ma-take advantage. Pero sabi ni Errol, wag daw mag-alala ang nanay nito dahil ang anak niya ay pro sa kanyang previous na mga buhay. 3 months na ang nakalipas, at makikitang cute na cute si Lady Livana sa kanyang anak, sana nga lang daw ay namana nito ang buhok ng kanyang ama. Dumating naman si China para sabihing ready na raw ang carriage, kaya naman, nagpaalam na ito sa kanyang anak. Pagkalabas nito, malalamang umaarte lang pala itong tulog. Sigurado raw na darating din agad ang kanyang nani. Naiinis ito dahil tila bantay sarado siya lagi dahil baby pa lang siya. Ang hirap daw maging ganun ka-charming. At dahil unti lang ang alone time niya, may kailangan daw siyang gawin na essential para sa kanyang future. Ang pinaka-importanteng bagay daw ay ang kapangyarihan. Kahit saang mundo man daw siya napatira, sinabi nitong, the strong is the truth. Basta't malakas daw ito, walang sino man ang kakalaban sa kanya. Hindi niya raw hahayaang masayang ang 100 lives niya in the past. Gagamitin daw nito ang method na tumulong sa kanyang magpalakas kahit na nasa katawan ng sanggol ang origin creation Qigong technique. Ang training method na ginawa niya raw nung ika-30th reincarnation nito. Isa raw itong divine technique na nagtetrain ng kanyang innate chi at origin chi ng sabay. At ang maganda daw dun, pwede niya itong praktisin kahit na baby pa ang katawan nito. Hindi niya raw pwedeng ipaalam sa kahit na kanino ito. Pag na-master niya raw ito, kapag 10 years old na siya, parang pang 60 years na ang worth ng inner chi niya at pag 20 na siya, pang 180 years na worth na ito. Matapos ang initial stage, hindi niya na raw kailangang mag-focus masyado rito. Pag nabuild niya na raw ang enough chi, pwede na siyang mag-practice kahit buhat pa siya ng kanyang yaya. Nag-focus ito at pinadali ang proseso at tila nararamdaman niya na ang chi na nag-e-expand sa kanyang buong katawan. Pero masyado na daw naipon ang heat sa kanyang ulo. Finally, ang energy ay nasa maximum na. Saktong dumating naman si China pero buti na lang tapos na ito. Hopang naman siya, na di siya hawakan ito dahil kahit sa simpleng tapik lang daw ay mawawala lahat ng energy na inipon niya. Buti na lang at iniwan na rin siya nito. Nang lumabas ito, sinabi ng prince na ngayon daw ay isa na siyang human thermal power plant. Pinigilan niya lang ito saglit pero ngayon nagbabaga na raw siya. Pero worried siya dahil nakamamatay sa mga sanggol ang lagnat. Hindi siya sigurado kung kakayanin pa ng katawan niya iyon. Kaya naman todo concentrate ito para ma-accelerate ang proseso. Tila malakas naman ang impact nito dahil naramdaman ito ni China sa labas. Kaya napatakbo siya pabalik sa kwarto. Nagtaka naman ito kung bakit pawis na bawis ang prinsipe pero mahimbing naman ang tulog. Kaya naman, sinabi nitong bigyan lang daw siya ng ilang minuto para mag-prepare ng herbal bath para sa kanya. Paglabas nito, napasabi siya ng prefrontal lobe hyper-evolution. Masaya ito dahil success ang kanyang mission. Natuwa naman si China dahil good mood ang sanggol. Sa isip-isip nito, dahil sa kanyang ginawa, automatically na siyang magiging stronger kahit kakain lang siya o matutulog. Kaya naman sobrang saya nito. Napatingin naman si China sa kisame dahil dun nakatingin ang prinsipe. Hindi niya raw maintindihan ito, pero gusto niya raw kapag nakangiti ito. Sabi ni Arel na nilo-look forward niya na ang araw na pepetics na lang siya bilang isang prinsipe. Sana raw ay malapit na on. Fast forward, 5 months si Prince Arel. Salamat daw sa kanyang Qigong technique, napabilis nito ang development niya compared sa ibang mga bata na ka-age niya. Nagulat naman siya nang buhatin ng kanyang ina na parang kada rating lang. Natuwa ito nang makitang naglalaro lang mag-isa ang anak at binigay ang kanyang pasalubong. Di naman siya sure kung paano magre-react sa ibinigay na rattle nito pero nang makitang parang na-disappoint ang nanay niya, napatawa na lang siya dahil iyon daw ang ine-expect nitong response. Natuwa naman si Lady Livana dahil tila nagustuhan ito ng anak.
Napatanong naman ito sino ang kamukha kaya ng kanyang anak at sa isip ni Arel, syempre daw nagmana siya sa kanyang ina. Isang luxury daw ang ma-adore, na may enjoy lang kapag bata ka, kaya naman cherish niya muna ang chance na ito. Pero biglang nag-iba ang mood nito at napaiyak dahil gutom na pala siya. At na-chase naman ni China ang cue nito. Napatanong naman si Lady Livana kung bakit parang wala na si Ana at sinabi ni China na nag-quit na raw ito. Nang hinayang naman siya dahil bright at smart daw iyon pero sagot nitong hindi raw maiiwasan. Ang budget daw kasi para ma-maintain ang palasyo ay bumaba ng taong iyon so hirap na mabayaran si Ana. Nakiki-eavesdrop naman si Arel at naalala ang narinig niyang usapan ng mga maid about sa need nilang bawasan ang is-deserve na food kay Lady Livana dahil sa low budget nila. Akala niya raw na nagrereklamo lang ang mga maid. Dagdag ni China, buti na lang daw hindi nila kailangang bawasan ang number ng mga sundalo. Napaisip naman si Arel dito. Kahit na nakapag-anak ito ng prince, hindi pa rin daw mawawala na isa siyang maid. Sabi pa ni China na ang pinaka-problema pa raw ay ang winter. Hindi raw nila alam ang gagawin lalo na't hindi sila makakapagtanim during winter. Nag-worry naman si Arel, hindi naman daw ma-meet pa ni Lady Livana ang hari dahil sa busy ito. Na-chase ni Arel na kaya pala umaalis palagi ang nanay niya. Pero kahit na daw busy ang hari, unacceptable daw iyon. Napaisip tuloy siya kung meron bang mga tao ang nag-i-isolate sa kanya dito. Ang iba rin kayang mga concubines. Umiyak naman ito at tila nagpabuhat sa ina. Iniisip nitong kahit baby pa lang siya, gagawa siya ng paraan upang matulungan ang ina. Kinagabihan, nag-isip ito mabuti kung paano nga ba sila makakasurvive ng winter. Kakailanganin daw nila ng pera para magkapagkain. Syempre for e-wood din to keep them warm. Think. Finally, nagkaroon ito ng great idea at napantingin sa uling at sinabing marami daw itong carbon. Magagamit niya daw ito para gumawa ng diamond, gaya ng nasa kwintas ng kanyang ina. Sa lugar daw na iyon, valuable ang alahas. Problem solved. Gagawa na lang daw siya ng diamond. Kaya lang, hirap ito dahil sa kanyang maliit na katawan. Pero hindi siya sumuko. Gamit ang kanyang mana, napalipad niya ang sarili. Hindi daw ganun ka-useful ang uling pero sa project niya ngayon, importante daw ito. Napabilib naman si Arel sa sarili. Ang genius daw ng idea na ito. Pero pinatigil niya rin ang sarili nang maisip na hindi ito ang oras para purihin ang sarili niya. Gagamitin niya raw ang pagkakataon na yon na mabilisang gumawa ng diamond habang tulog ang lahat. Nag-concentrate ito at pinagsama ang thermal energy at mana niya. Naglagay ito ng pressure sa uling gamit ang lahat mana na meron siya. Hindi niya raw pwedeng sayangin ang inipon nitong energy. Sinabi naman nitong, please, compress dahil tila nahihirapan na siya. Inisip nito ang kanyang ina na siguradong magiging masaya kung magagawa niya raw iyon. Pagkasigaw niya ng, Ma'am, umusok ang buong kwarto at makikitang naging success nga ang operation niya. Hindi na daw mahalaga kung paano ito nagawa, napakaganda daw ng diamond. Ngayon, kailangan niya namang umisip ng paraan na mabigay ito naturally. Kinabukasan, binisita na siya ni China sa kanyang kwarto. Pero nagulat ito nang makitang andungis ng prinsipe. Nagtataka ito kung paano nakalabas sa crib ang alaga niya. At tinanong kung natulog ba daw ito sa labag buong gabi. Nagulat ito dahil ang daming dumi ng uling sa kanyang katawan. Pagkatingin sa paligid, tila masyado daw nag-enjoy maglaro ang prinsipe. Napansin niyang tila may laman ang bibig nito at nang pilitin niya itong iluwa. Nagulat siya nang makakita ng diamond. Siya raw ang in-charge sa treasury ng palasyo pero alam niyang walang nawawalang kahit na ano. So napaisip siya kung saan ito galing. Tila nais daw talaga itong ibigay sa kanya ni Arel kaya niyakap niya ito at nagpasalamat. Siguradong matutuwa daw ang nanay niya dahil dito. Matapos nun, makikita ang mga wagons na magde-deliver sa palasyo. Ang dating walang laman na kitchen warehouse ay ngayon puno na ng groceries at firewood. Ito daw ay dahil naibenta sa napakalaking halaga ang diamond. Sa loob ng 5 taon, hindi na daw sila mamamroblema sa kakailanganin ng palasyo. Worried naman si Lady Livana dahil baka merong may-ari ng gem na iyon pero sinabi ni China hindi daw siya dapat mag-alala. Ang kastilyong iyon daw ay 100 years nang walang nakatira hanggang sa napatira siya doon. Marahil nangyari daw ito dahil may favor ang Diyos sa prinsipe. Natuwa naman si Lady Livana dahil dito. Sa isip naman ni Arel, sinabi nitong kumapit lang daw siya hanggang sa lumaki ito. Kapag nangyari daw iyon, wala na siyang puproblemahin pa. Ipapakita niya raw sa lahat ang kayang niyang gawin. During winter,
Non-stop nilang nagamit ang furry place. Na-stabilize ang finances ng palasyo at halatang halata ang naging pagbabago. Sinabi ni Lady Livana na sobrang dami daw ng food na inihain sa kanya, paano daw ang mga servants? Sagot naman ni China na wala itong dapat alalahanin. Makikita ring bumalik na si Ana ang dati nilang servant na umalis dahil wala na silang mapasahod. Dahil sa nangyari nag-improve ang kalagayan ng mga servants. Pero ang pinakamalaking pagbabago daw ay hindi na malungkot ang mukha ng nanay ni Arel. Napakaganda daw nito tuwing ngumingiti. Ang winter daw na dumating ang naging pinakamalamig pero ito daw ang pinaka-warm na punto ng kanyang buhay. 1 year na ang nakalipas. Tumitingin ng damit si China para sa prinsipe. Pinapili nito si Lady Livana. At sinadjust nito ang isa pang damit. Pinasuot nila ito sa prinsipe para makita ano ang babagay. At tila napagod na ito sa kakapalit nila ng damit sa kanya. Hindi niya maintindihan kung bakit big deal daw ngayon ang outfit nito. Kailangan niya daw ng pahinga kaya naman, naglupa si ito at umiyak. Sa wakas, pinahiga na ito para makapagpahinga. Sinabi ni China na ngayon daw ay mare-recognize na si Arel bilang official member ng royal family. Napaisip naman ni Arel dahil sa narinig niya. Dagdag ni Lady Livana, masaya daw siyang lumaki ng maayos ang anak nang walang kaproblema nitong nakaraang taon. Maaring prinsipe lang siya sa pangalan, pero nananalaytay daw sa dugo nito ang dugong bughaw. Siguro naman daw ay hindi papalampasin ng hari ang birthday nito. Sagot ni China na hindi naman daw walang pakialam ang hari sa anak. Tila naghahanap lang daw ito ang tamang panahon. Lalo na at maraming hindi magagandang bagay ang nangyayari sa mga newborn. Nalaman nga ng bida na birthday niya pala ang pinaghahandaan nila. Dito daw kasi pala i-announce na naman na ni Arel ang royal blood. Masaya daw si Lady Livana na ang royal family rules ng Ernsea ay applicable din kay Arel. Dahil doon, nagets niya na kung bakit parang ang saya ng kanyang ina. Pero napaisip siya na kung banquet ito, lahat ng mga nobles and ibang miyembro ng royal family ay a-attend din daw. Makikilala niya na kaya ang kanyang ama. Dumating na ang birthday banquet para kay Arel. Mukhang magarbo ang preparasyon at napaisip si Arel na siguro malaki ang ginastos nila para dito. Tila excited naman ang prinsipe. Sabi ni China na ito daw ang unang pagkakataon na makakakita ang prinsipe ng maraming tao. Sabi ng nanay niya, na siya ang main character sa araw na iyon. Napansin niya naman na tila, pinagchichismisa na sila ng kanyang ina ng mga bisita. Pero wala daw siyang paki doon. Ang importante daw ay ang King of Ernsea na si Theorel ang kanyang ama. Bakit kaya hindi man lang nagpakita kahit isang beses sa kanya ito mula nang maipanganak siya? Kailangan niya raw gamitin ang pagkakataon na iyon na ma-imprint ang existence niya sa hari. Dumating na nga ang iniintay niya, at pumasok na ang royal family ng Ernsea. Nagulat si Errol nang makita ang queen at ang pamilya nito. Mukhang boss daw ang reyna at marahil mga half-siblings niya ang nasa tabi nito. Napansin niya naman ang pinakamatandang anak na lalaki at ang isang bata na parang may 8th grade syndrome. Kailangan niya daw tignan ang bawat isa sa kanila. Nainis naman ang prinsipe na walang kahit na isa ang pumansin sa nanay nito. Tinanong naman ni Lady Livana if nagulat daw ba si Errol dahil sa ingay, magtiis lang daw ito ng unti. Sa isip naman nito na kahit parang ang hirap ng sitwasyon ng ina, pinapatawa pa rin daw siya nito. Bigla naman itong napansin na nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha, kaya napatingin siya bakit kaya. Yun pala, pumasok na ang hari. Natameme naman ang prinsipe dahil sa energy nito. Ang charisma daw nito ay nagpatahimik sa mga chismoso at chismosang nobles doon. Hindi raw biro ang presensyang nanggagaling dito. Kung tama daw ang hinala ni Arel, malamang ay at least peak level master ito. Nagulat naman sila at napatanong ang prinsipe kung tinitignan ba daw siya nito. O tinitignan nito ang nanay niya. Kung meron man daw siyang something na hindi pa din nakukuha after 100 reincarnation, ito ay ang matukoy ano ba ang iniisip ng ibang tao. Nagsimula ang banquet ng magbigay na regalo at nag-congratulate ang mga low-class na nobles. Napansin naman ng prince na meron silang something in common sa mga high-rankang aristocrats, ito daw ay kung paano sila maliitin sa tingin pa lang ng mga ito. Nainis naman si Arel dahil dito. Inisip niyang, paano kung umiyak kaya siya para masira ang mga eardrums nila? Kinomfort naman siya ni Lady Livana at sinabing unting tiis na lang daw. Bibigyan na lang daw siya nito ng milk. Dahil doon, hindi niya raw pwedeng ipahiya ang kanyang ina. So instead, iidlip na lang muna daw siya.
Pero biglang may kumurot sa kanyang pisngi at nagulat siya nang makita ang batang babae na maaring anak din ng ibang concubine. Kinagratulate nila si Prince Aurel at nagpasalamat naman si Lady Livana sa kanila. Ngunit bago niya pa matapos ang sinasabi niya, nilayasan na siya ng mga ito. Naging cruel time daw ang banquet naan para sa kanilang mag-ina. May bumati naman kay Lady Livana na tinawag nitong Ilay Anim at kinamusta niya ito. Siya pala ang reyna at sagot niyang maswerte siya dahil walang masamang nangyari. Dahil daw nagawa ng anak niya ang part niya bilang unang tagapagmana. Nairita naman si Aurel dahil pinagmamayabang nito ang anak niya. As expected daw sa reyna, ibang level daw ito. Sinabi ng reyna na kamukhang-kamukha daw siya ng kanyang anak. Nakyuta naman ito sa kanya pero sa isip ni Aurel, hindi raw siya magpapadala doon. Although friendly daw ang tone at expression nito, napatanong ito kung mabait daw ba talaga ang reyna. Kung may kahit katiting na interes daw ito sa kanilang mag-ina, hindi daw dapat naging ganun ang finances ng palasyo ng concubines. Dahil wala daw silang firewood, naging worker na din daw nila ang guards para magtabas ng puno. At gumamit na lang daw ng mga tirang tela ang mga maid para gumawa ng damit niya. Nagpaalam na ang reyna at nagpasalamat naman si Lady Livana. Finally, lumapit ang hari sa kanyang mag-ina at ang bungad niya, wala namang out of the ordinary na nangyari tama. Kinamusta niya si Lady Livana sa kung okay ito sa paninirahan sa concubine castle at sagot niya, salamat daw sa hari at naging okay naman daw sila. Nagulat naman ang bida sa sagot ng kanyang ina. Kaya umiyak ito, sa isip-isip niya, cheap daw ito at dapat daw magbigay ng sustento sa kanila. Pinatahan naman ito ng kanyang ina. Napaisip naman ang hari at sinabing babuhatin niya raw ang anak. At nagulat siya na hindi na ito umiyak ng hawak niya. Kadalasan daw ng sanggol ay umiiyak makita lang siya. At dahil doon, sabi ni Prince Aurel ay tatawa siya para sa ama. Tinawag siya nitong interesting na bata. Naisip naman niyang bigyan pa ang ama ng extra service. Tila gusto nitong bumaba kaya naman tinulungan siya ng hari. Sabi naman ni Lady Livana dito na hindi pa raw nakakapaglakad si Aurel at napasabi tuloy ang hari na, oo nga no. Kakawan niya lang pala today. Mukhang shock naman ang mga tao pati na ang hari dahil kinayang maglakad ni Prince Aurel mag-isa. Nagpakitang gilas ito at sinabing siya raw ang bida sa araw iyon. Natuwa naman sina Lady Livana at Sheena nang makita ito. Napaisip naman ang hari na gusto daw kayang ipakita ito ng anak sa kanya. Sa isip ni Aurel, sinabi niyang ipapakita niya sa ama kung bakit siya ay naiiba sa mga anak nito. Napakarami daw audience doon kaya ito ang perfect na setting for showtime. Dapat daw silang maghanda dahil siya ay hindi basta-basta siya ay si Prince Aurel. Habang nakakapit siya sa tablecloth, tila nadulas ito. Kaya naman biglang tumilapon ang mga nakapatong dito. Oh no, mukhang epic fail ang pagpapakitang gilas ng ating bida sa hari. Na-shock naman ang nanay at sinigaw ang pangalan ng bida. Pati ang hari ay nagulat. Pero ni-reveal na parte pala ito ng plano ng bida all along. Kapag nagulat niya daw ang lahat dahil ipapakita niyang nakakapaglakad na agad ang 1-year-old na prinsipe, hindi nila mapapansin ang operation nito. Planado nitong lumapit sa lamesa at hilahin ang cloth na kunwari ay nadulas siya. Sabi ng bida, umayon ang lahat sa kanyang plano. Napaisip naman ito na dapat sigurong umiyak pa siya ng mas mahaba dahil baby pa siya. Best Actor. Binuhat naman siya agad ng hari at tinignan kung saan ito tinamaan. Napansin nitong natapunan ng wine ang anak, mukhang hindi naman daw ito nasakatan. Pero sabi ng nanay niya na kailangang palitan ang damit nito. Lumapit naman si Sheena para kunin sana ang prinsipe, pero sinabi ng hari na okay lang daw, at siya na. Nagulat naman ito dahil pagtanggal niya ng outer garment nito, tila sira at luma ang suot niyang panloob. Imposible daw yun sabi ni Sheena, dahil nang binihisan niya ang prinsipe kaninang umaga ay okay daw ito. Hindi naman may pinta ang mukha ng hari. At syempre, nagmaritesa na naman ang mga bisita. Nagbulungan na nakakahiya daw tignan ang undergarment nito. Hindi daw pang prinsipe at all, siguro simple lang daw ang pamumuhay nila. Nagalit naman ang hari sa mga simoso at chismosa at sumigaw na, manahimik kayo. Nagulat ang lahat dahil doon. Napatanong ang hari kung paano ba namumuhay ang anak nito. Tila masaya naman ang bida dahil nakuha niya ang atensyon ng hari. Ipinakita ang ginawa niya nung umaga. Habang busy daw ang yaya nito na bihisan siya, tinaas nito ang body heat niya gamit ang energy niya para madaling masira ang damit. Ginawa niya ito habang nakatalikod ang bantay niya. Ang plano ni Aurel,
Ipakita sa lahat na sa likod ng magarang damit niya ay ang uncomfortable truth. Kunwari daw na show lang para sa birthday niya ang marangyang damit. Napatanong naman ang hari kay Lady Livanna kung bakit ganon. Ano daw ang nangyari? Hindi daw ito pasok sa standard na kasuotan ng royal family. Hindi naman ito makasagot at biglang sinabi ng hari na, hindi pala siya dapat ang tanungin nito. Tinawag nito si Jen Ethel at tinanong kung paano naka-allocate ang budget para sa bawat palas. Ano ba daw ang inutos niya? Sagot nitong, ang sabi daw ng hari ay ang I distribute ito fairly sa lahat at ang budget daw ay exactly kung ano ang nalalaman niya. Napatanong naman ito na fair. Mukha daw bang fair ito sa kanya? Sinabi nitong dalhin ang detalye ng budget sa kanya ora mismo. Sa isip-isip naman ng prinsipe, kahit na daw parang biglang naging hearing ang birthday party nito, ito na daw ang chance para makilala niya kung anong klaseng tao ba daw ang ama niya. Anako naman ni Lady Livanna ang nangyari at kinuha ang anak sa hari. Niyakap niya ito pero sa isip-isip ni Errol, unting tiis lang daw. Meron daw siyang plano at ginagawa niya ito para sa kanila. Bumalik na si Jen Ethel at inabot sa hari ang hinihingi nito. Iba naman ang itsura ng reyna at mga anak nito. Sinuri mabuti ng hari ang dokumento at biglang nilukot ang papel. At sa sobrang galit, nasunog niya ito. Hindi niya matanggap ang nakita niyang figures at natameme ang lahat dahil dito. Naisip naman ng prinsipe na parang walang kaalam-alam ang hari sa kung ano ang sitwasyon nila dahil sa nagngingit-ngit nitong galit. So sino kaya ang may kasalanan? Tinawag naman ng hari ang reyna at tinanong kung alam niya ba daw ito o hindi. Hirap naman itong sumagot at tinanong kung ano daw ba ang nakasulat doon. Sagot ng hari na hindi daw na-distribute ng tama ang budget at sa maling lugar na pupunta ang pera. Imposible daw yung sabi ng reyna. Hindi naman makapaniwala ang hari na wala siyang alam. Hindi ba daw siya ang in-charge sa lahat ng bagay na may kinalaman sa mga concubines? Bigla namang umentra ang panganay na anak nito para mamagitan. Sabi niyang siguradong kagagawan daw yung ng masamang tao, hindi daw ganun ang nanay niya. Napatanong naman ng hari na ibig sabihin ba daw nun ay hindi siya responsible dito dahil hindi niya ito ginawa herself. Dagdag niya, ang kapatid daw nito ay poorly clothed at starved dahil sa kakulangan sa management. Hindi naman makasagot ang panganay nito. Sabi naman ng bida na hindi niya pa daw makita kung may malice aura daw ba ang reyna dahil sa karisma ng hari. Balik sa hari, tanong nito sa anak na hindi daw ba responsable sa kahit ano ang nanay nito. Again, hindi ito makasagot. Hinarap ng hari ang reyna at sinabing disappointing daw ito. Dahil doon, nagulat ang lahat ng mga noble na bisita. Bigla namang sinabi ni Lady Livanna na hindi daw ito kasalanan ni Lady Elia. Fault niya daw yun dahil hindi naman deserve ito. Napatanong naman ng hari kung ano ang sinasabi niya. Ipinanganak daw nito ang bata na nagdadala ng kanyang dugo, yun lang daw ay enough na para ma-qualify siya bilang miyembro ng royal family. Nahiya naman siyang sumagot na, kahit na daw, siya ay. Hindi niya na natuloy sabihin na dati lang siyang maid dahil biglang sumagot ang hari na dapat daw ay proud ito sa sarili niya dahil miyembro siya ng royal family na yun. Siyempre, ang reyna ay nairita dahil dito. Inutos ng hari na hanapin kung sino ang responsible sa kamaliang ito at dapat daw ito maparusahan. Sana daw ay hindi na ito mangyari ulit. Yumuko naman ang reyna at sinabi na sisiguraduhin niya daw na hindi na maabala ang hari dahil dito. Kapag nangyari daw ulit yun, sabi ng hari, ang reyna daw ang mananagot. Sabi ng reyna na, hahanapin niya daw ang taong responsible sa nangyari at paparusahan ito ng matindi. Lumapit naman ito kay Lady Livanna at tinanong paano siya makakapag-apologize dahil sa nangyari. Nainis naman ang bida at sinabing, wala daw mako-convince ang bad acting nito. Pero sabi ng nanay niya, hindi daw kailangang humingi ng apology nito. Sa isip ni Arrel na dapat daw ay sampailan ito ng nanay niya. Imposible daw na walang kinalaman ito sa nangyari. Sa harap ng lahat sinabi ng reyna na, hindi niya daw hahayaang maulit pa ito kaya't hindi na dapat siya mag-alala. Tila hindi naman daw sincere ang reyna sabi ni Errol. Napatanong ito na ilan kaya ang kasabwat dito. Natapos na din ang birthday party ng prinsipe. At biglang naresolba ang problema sa budget agad-agad. Hindi nagtagal, nahuli na daw agad ang mastermind na galing sa aristocratic family. Pinarusahan ito at pinugutan ng ulo. Makikita namang napagchismisan ng mga maid ang nangyari. Sanabi ng isa na nag-confess daw ang ringleader matapos ang investigasyon. Napatanong sila kung saan daw kaya ginastos ang ganun kalaking halaga. Syempre nakiki-eavesdrop pa din ang bida.
Masyado daw naging tahimik ang issue matapos ang execution. Naisip nitong inexpect niya na hindi madaling kalaban ang Reyna. Maghintay lang daw siya na lumaki ito at siguradong pupulbusin niya siya. Pero bago ang lahat, umiyak ito para ipaalam kay China na gutom na siya. Kaya naman nag-prepare na ito ng food para sa prinsipe at sinubuan ito. Sa ngayon daw, kakain at maglalaro muna siya na parang baby at mag-focus muna sa kanyang growth. Masaya namang daw na yun lang ang ginagawa niya. Habilin naman ni China na after kumain, nap time na daw nito. Pero hindi makatulog ang prinsipe dahil sa ingay, at nang sinilip niya ito, si China pala ito na naghihilik. May bigla namang carriage na dumating at napasilip ang prinsipe sa bintana at na-curious kung sa nanay niya ba daw yun. Bakit daw may escort na mga soldiers? Habang nakalutang, naramdaman nitong may paparating at 3 daw sila. Isa daw doon ay malamang nanay niya. May isa pa daw matanda and yung huli parang ang gun lang ng paa. At dahil malapit na sila sa pinto, kailangan daw gisingin ni Errol ang kanyang yaya. Di daw siya pwede sumigaw kaya naman, lumipad ito papunta kay China. Saktong pumasok na ang nanay niya at mga bisita. Kaya't kinurot ni Errol si China sa pisngi para magising. Pinigilan naman ito ng nanay at nagulat si China na nakauwi na pala siya. Pinagalitan ni Lady Liv-Anna si Errol at sinabing maging mabait kay China. Nagulat naman ito nang makilala si Miss Finelia na bumisita. Humingi siya ng tawad dahil hindi raw ito nakapaghanda sa kanyang pagdating. Sagot nitong okay lang daw since wala daw siyang sinabihan tungkol sa pagpunta doon. Naalala naman ito ni Prince Errol sa banquet. Dagdag ni Lady Liv-Anna na kung sinabihan niya sana sila ng advance ay nakapag-prepare sila ng something for her. Sagot niya na ayaw niya sanang malaman ito ng iba kung okay lang. Sinabihan nito ang anak na doon muna habang mag-uusap ang matatanda. Nagtsaa ang dalawa at curious si Lady Liv-Anna kung ano kaya ang gusto nitong pag-usapan. Magsasalita na sana ito pero biglang umentra si Lady Finelia kaya naman nag-sorry siya at nagpanggap na lang na umubo si Liv-Anna. Humingi ito ulit ng sorry sa kanya at inamin na nung birthday daw ni Prince Errol gusto niya sanang mag-apologize. Di naman alam ni Lady Liv-Anna ang sinasabi nito. Ipinakilala naman muna si Lady Finelia Kenchester. Noon daw, nang nasa pikang gera sa kanilang kontinente, isang established na pamilya daw ang nakagawa ng great merit. Walang sino man ang hindi nakakakilala sa pamilya Kenchester sa buong bansa. Pero past na daw iyon dahil walang lalaki ang naipanganak mula sa kanilang angkan ang merong talento na nagpatuloy sana ng military affairs. Ito ang dahilan kung bakit unti-unti nang nakalimutan ang kanilang pamilya. Usap-usapan daw na hirap na nga daw ang pamilya sa pera para ma-maintain ang pamilya. Inamin naman ni Finelia na para daw makabayad sila sa mga utang. Tinanggap daw niya ang mungkahi ng Reyna. May inabot naman ito kay Liv-Anna at tinanong niya kung ano daw iyon. Ibibigay niya daw ang pera sa kanya. Hindi man daw nito masosolusyonan ang kahit na ano, pumunta lang daw siya dun para ibigay ito sa kanya. Nagulat naman si Lady Liv-Anna. Sinabi ni Finelia na hindi niya hinihingi na mapatawad siya nito pero kung pwede daw ay sa kanya na lang siya magalit. Bigla naman siyang sumilip sa anak niya na nasa kabilang kwarto. Naintindihan naman ni Liv-Anna ano ang ibig nitong sabihin. Gusto niyang maprotektahan ang anak nito sa hidwaan sa loob ng kaharian. Kaya naman, sumagot siya na okay na daw yun. Hindi niya raw ito matatanggap dahil hindi naman daw masama ang iniisip niya dito. Pero sagot niya, hindi niya daw kailangang maawa sa kanila. Sagot ni Lady Liv-Anna na ayaw niya na magkaroon sila ng hidwaan at sama ng loob sa isa't isa. Isipin niya na lang daw na token of intimacy sa pagitan nila ito. Parang regalo niya na lang daw ito sa kanya. Ni-reveal naman na alam pala ni Lady Liv-Anna ang rason sa problema sa budget. Kilalang kilala niya daw ang taong pasimuno nito. Napasagot naman si Finelia na tama, dahil si Lady Liv-Anna ay dating attendant ni Queen Elia. Nagulat naman ang bida nang malaman na naging yaya pala ng Reyna ang nanay niya. Kaya pala tila hindi okay ang nanay niya at ang Reyna. Nagmaktol naman ito at napansin ni China na parang hindi ito komportable. So ngumiti na lang ito para ipaalam sa kanya na okay lang siya. Hindi naman makapaniwala si China sa nakakagulat na mood swings daw ng bata. Iniwan niya na ito at pinuntahan si Princess Kania. So nag-concentrate na si Errol at sinabing habang kinokontrol daw nito ang chi, kaya niyang marinig lahat ng usapan doon. Kaya pala, narinig niya about sa Reyna. Narinig niya ang sinabi ng ina na wala na siyang magawa kundi tanggapin ang panghahamak nito. Pero hindi na daw ngayon, lalo na at nandyan na si Errol. Kahit na daw Reyna pa siya,
Hindi niya hahayaang gawin nito kung ano lang naisip nitong gawin. Sinabi naman nitong nais niya daw maging close kay Lady Finelia na ikinagulat naman niya. Nag-agree sila na someday kapag sila ay na-corner, kailangan nila ng malalapitan. So napaisip naman si Errol dahil alam na pala ng nanay niya ang lahat-lahat tungkol sa hidwaan sa pagitan ng Reyna at mga royals pati na sa kanilang mag-ina. Sino daw kaya ang magiging threat simula ngayon? Dapat daw kaya siyang maghanda para sa kakaharapin nilang problema. Bigla namang inakyat ni Kania ang crib nito at pananggigilan na naman niya ang batang prinsipe. Habang nilalamutak nito ang mukha niya, hindi naman maintindihan ni Errol bakit nito ginagawa sa kanya yun gayong hindi naman siya laruan. Nang makita ni China iyon, napatakbo siya sa crib kaya naman sa isip ni Errol ay tutulungan siya nito. Pero instead, nakigatong pa ito at sinabing napakakayat daw talaga ng prinsipe. Inaya niya ang prinsesa na dalasan ng pagdalaw doon at nagulat naman ang prinsipe sa suggestion nito. Lumipas na ang ilang buwan at 2.5 years old na si Errol. Napaisip ito na unting buwan na lang at magiging 3 na siya. Napakabilis daw talaga ng panahon. Nainis naman siya dahil hindi pa ganun kaayos ang pagsasalita niya. Inalala naman ito ang 45th reincarnation niya kung saan kaya niya daw ay seduce ang kahit sinong babae sa loob lang ng 10 minutes dahil sa galing nitong magsalita. Bigla niya namang narinig na may paparating at ito pala ay si Princess Kania na inaaya siyang maglaro. Nagtago ito pero inakala ni Kania na gusto lang nitong magtago-taguan kaya't nang mapansin niya siya, binuksan niya ang kurtina at sinabing taya. Na-excite naman ang prinsesa dahil gusto daw nitong makipaglaro sa kanya pero sa isip-isip ng bida, hindi yun ang gusto niyang mangyari. Hinayla naman siya nito at sinabing dun daw sila sa labas para mas maluwag. Pagkatapos daw ng meeting nung nakaraan ng kanilang mga nanay, napadalas na daw ang pagbisita ng prinsesa sa kanya. Siguro daw dahil ito sa imbitasyon ni China sa kanya. Sinabi naman ng prinsesa na hindi ba daw napakabait nito dahil dinadalaw pa siya nito para lang daw makipaglaro at alagaan siya. So paglaki daw niya, dapat daw siya naman ang bumisita sa kanya kapag tinawagan siya nito. Hingal namang sinabi ni Errol na bakit parang siya pa ang dapat makipaglaro kay Kania. Inamin ni Kania na gusto niya daw itong bisitahin dahil si Lionel daw ay masama at hindi daw masayang kasama si Meryl. Pero sa tingin niya daw, okay silang dalawa. Sa isip naman ng prinsipe na parang hindi naman. Hindi na raw ito makikipaglaro sa kanya kapag lumaki-laki pa siya. Binuhat naman siya nito at ililipat sa ibang lugar para maglaro. Pero tila hindi naman makahinga ito sa pagbuhat niya. May nakakita naman dito na sinabihan siya na masasaktan daw ang prinsipe sa ginagawa niya. Hayaan niya daw na siya na lang ang mag-alaga dito since batang-bata pa daw si Errol. Just in time daw ang pagdating ng maid ni Kania, sabi ni Errol. Sumagot naman si Kania na gusto pa daw niyang makipaglaro sa kanya at sinuggest naman nitong sa loob na lang sila mag-paint o kaya mag-play ng instrument. Boring daw yun, sagot ni Kania at nang tanungin siya kung ano ang gusto nitong gawin, tumingin sa paligid ang prinsesa at pinulot ang stick, sabay sabing gusto niya daw matutong gumamit ng espada. Nakikita niya daw ito sa kapatid niyang si Kyle. Sinuri naman ni Errol ang stance nito at sinabing ayos daw ang body balance ng prinsesa. Although mukhang clumsy daw ito, tila may potential daw si Kania. Sabi niya na gusto niya raw matutunan ng swordsmanship para magamit niya at mapatamba ang mga knights. Sinabihan naman siya ng maid niya na hindi daw pwede. Napatanong naman ito na bakit, ginagawa daw yun ni Kyle at Lionel. Sagot nitong wala daw rason para humawak ito ng espada. Kahit daw mangulit pa ito, hindi daw pwede. Ang mga dapat daw niyang aralin ay literature, culture. At bago niya patapusin ang sasabihin niya, hinablot na ni Kania ang espada niya kaya naman hinabol siya nito. Pinakiusapan niyang huwag pagpraktisan ang totoong espada niya. Parang nagugustuhan na ng bida si Kania. Fast forward, 5 years old na ang prinsipe. Ipinakita siya sa field na busy, sa wala. Tinanong siya ni China kung gusto ba daw nito ng totoong kabayo pero sagot niya, masyado daw delikado yun. Sabi ni China na nasa edad na siya kung saan dapat may interes na ito sa horseback riding o kaya naman sword fighting pero tila hindi ito interesado sa kahit ano. Sagot niya namang, itapon na daw nito ang outdated idea niya na dapat nakasakay sa kabayo ang prinsipe. At di niya naman ito matanggap. Matapos daw ulit-ulitin ni Errol ang kanyang buhay 400 times, meron daw siyang na-realize. Ang exceptional talent mo daw ay magdadala sa iyo ng misfortune. Noon, nang magaling siyang makipaglaban gamit ang espada, lahat ng uri ng swordsman daw ay pumupunta sa kanya para i-challenge siya.
Nung magaling naman daw siya sa magic, kinailangan niyang harapin ang mga taong gustong gamitin siya at durugin dahil sa kanyang magic. Gamit daw ang mga abilities na meron siya sa previous life niya, palagi daw siyang naiipit sa gitna ng iba't ibang insidente. Kahit na meron siyang naging ilang problema sa palasyo, lahat daw ng gagawin niya simula ngayon ay importante. Pumasok naman ito sa kwarto at sinabing important time niya daw ito kaya huwag siyang guluhin ni China. Sa isip naman nitong sana daw ay enjoyin nito ang meditation niya. Pero pinakitang nahiga lang pala ito sa kama at wala ring ginawa. After some time, makikita namang napaluha ang bida nang may sabihin ang yaya nito. Hindi naman inexpect ni China ang reaction nito at sinabing ganun daw ba talaga niya kaayaw mag-aral. Sumagot naman siyang oo. Sabi ni China na dahil 5 years old na siya, oras na daw para mag-try ito ng iba-ibang bagay at i-build ang kanyang kaalaman. Hindi naman daw siya curious about sa mundo at wala daw siyang gustong matutunan sagot ng bida. Hindi niya raw kailangan yon. Nagulat naman siya nang sabihin ni China na tunog marami na daw itong pinagdaanan sa buhay. Sinabi niya naman, hindi niya daw ito kasalanan. Sa isip niya, nag-work hard na daw siya 100 times. For once, gusto niya sanang mabuhay lang muna as he wants. Pero sagot ni China, batay sa royal law, kailangan na nitong mag-aral sa edad na 5. Ipinakita naman nito ang basic books na kakailanganin niya. At hindi makapaniwala si Errol doon. Kinuha niya ang isang libro na sabi niya ay magiging useful daw. Dahil pwedeng paikat-ikutin. Pero sinabi ni China na dapat niyang itong basahin, hindi paglaruan. Ang mga ordinaryong bata daw gustong makabasa pero wala silang mga libro. Gayunpaman, wala itong paki at gumawa lang ng bahay gamit ang libro. Sinabihan naman siyang dapat nitong alagaan ang mga libro. Pinaupo niya na ito pero, naglupasay ang bida at paulit-ulit na sinabing ayaw niya daw mag-aral. Bigla naman bumukas ang pinto at pumasok si Lady Livana, so no choice siya kundi itigil ang pagmamatigas. Kaya naman dumiretso na sila sa library. Sinabi nitong, alam niya na gusto siyang mag-aral ng ina pero tuwing sinusubukan niya daw magdagdag kaalaman, mas lalong napapahamak ang mga tao sa paligid nito. Kasi the more na ang anak ng concubine na merong dugong bughaw ay magpakita ng talent, siguradong marami daw ang gustong patayin siya. Unfair man daw pakinggan pero, bawat tao daw at may nakahanda ng destiny simula pagkapanganak. At ngayon, ang destiny niya daw ay piametics lang para sa ikabubuti ng lahat. Sabi naman ni China, na kung gagalingan daw nito ang pag-aaral at makakakuha ng compliments, magiging masaya daw ang lahat. Napaisip naman siya sa sinabi nito. Dapat daw tigilan niya na ang pagsasabi nun dahil malulungkot daw si Lady Livana kapag pinagpatuloy niya ito. Dahil doon, naing-anyo na siyang mag-aral para sa kanyang ina. Pero hindi daw ang swordsmanship dahil ayaw niyang mamatay sa espada. Ayaw niya din ng magic, dahil ang dami daw naiinggit doon. So napaisip siya ano kaya ang pwede niyang gawin sa hinaharap. Matapos ang ilang araw, nagulat ang bida dahil may dumating na mage galing sa Magic Tower. Sabi ni China na ito daw ay susukitin ang mana na meron siya. Kung nabibiyayaan daw ito ng mana, then, mag-aaral ito ng may kinalaman sa magic. Sinabi naman nitong ayaw niya daw yun dahil wala siyang intensyon na maging mage. Kinabahan naman siya dahil siguradong mararamdaman nito ang inipon niyang mana. Hindi daw pwedeng makita nito ang dami ng mana niya na may kukumpara kahit sa pinakamalakas na mage. Kaya kailangan niya daw itong itago. Dahil tila tumamlay ito, sinabi ni China na kahit naman daw sobrang unti lang ng mana niya, siguradong may develop naman daw iyon kaya wag daw ito mag-alala. Pagpasok nila sa kwarto, nandun ang mage naghihintay at parang nagulat ito. Nakikita daw ni Errol ang dumadaloy na mana sa kanyang katawan, paano daw siya titingin sa mata nito. Nang pulsuhan naman siya nito, parang di makapaniwala ang mage. Sinabi naman ni China na special daw talaga si Errol. So dinoble check ito ng mage at tila kakaiba daw, dahil wala siyang kahit unting mana. Imposible daw yun sabi ni China. Sinubukan itong gamitin ang mana niya para mabasa ang veins nito pero wala daw talaga. Masaya naman ang bida dahil success ang pagtatago nito ng mana niya. Kanina daw, habang papasok sila sa kwarto, kinontrol niya ang sirkulasyon ng kanyang chi sa pamamagitan ng breathing. At dahil doon, nakondense daw ang mana. Dinala niya daw ang mana sa kanyang peripheral nerves. Na-relieve daw siya nang makita na parang gulat ang mage sa kanya dahil imposible daw na walang masense na mana sa royal lineage. Nire-report naman ng mage kay Lady Livana na wala daw itong kakayahan na magkaroon ng mana.
Sinadya ng bida na lituhin ang mage na alam niyang hahanapin ang mana sa kanyang katawan. Dagdag nitong sa commoners daw, nakakadetect ang mage ng small amount ng mana pero sa prinsipe daw, wala kahit ano. Napaisip naman si Errol na sobrahan naman ata ang ginawa niyang pagtago. Sinabi ni Lady Livana na ibig sabihin nito hindi pwedeng maging mage ang anak niya. Parang nalungkot naman ang bida pero wala daw ibang paraan, kailangan daw malaman ng lahat na incompetent na anak siya na hindi man lang kayang magkaroon ng mana. Sa kanyang isip, nagsorry ito sa kanyang ina at sinabing simula pa lang daw to ng incompetence niya. Makikita naman next si Lanfil Tagiran. Siya daw ang magti-train sa kanya at sinabing kaya nitong maging kasing lakas niya if magsisipag daw ito sa training. Sa isip naman ng bida, masyado daw itong mahina. Napakarami na daw nitong nakalaban na iba't ibang klaseng mga halimaw at ang dami niya ng laban ang pinagdaanan kaya naman ang layo daw nito sa level niya. Sabi naman ng bida kay Lanfil na gawin daw nila ang best para sa training para mas lumakas sila, which is tinutukoy niya ang trainer niya. Sagot ni Lanfil na magtiwala lang daw ito sa kanya. Sabi ni Errol na narinig niya raw na kailangang magsuot ng weights ni Kania para matrain ang kanyang physical strength pero sagot ni Lanfil, normal training lang daw yun sa Kenchester's family. Sinabi nitong parang pang martial artists ang training na ito. Anyway, paano daw ba sila magsisimula? Tinuro nitong sa swordsmanship, hindi lang strength ang importante kundi flexibility and balance din. Kaya naman ang basic training daw nito ay magsisimula sa improvement ng kanyang pagbabalanse at concentration. Inakyat siya sa kahoy at tila malalaglag na ang bida pero sinabihan siya ni Lanfil na hindi daw siya masasaktan pag nalaglag ito dahil nasa first step pa lang siya. Para mapakitang incompetent siya, inisip niya ano ba daw ang dapat niyang arte para mukhang takot ito sa heights. Nag-move on naman sila sa flexibility next, at pinastretch siya at pinaabot ang paa pero again, nagkunwari itong hirap na hirap. Nag-try naman silang gumamit ng wooden sword at tinuruan siyang humawak nito pero epic fail na naman kunwari ang bida. Hindi naman makapaniwala ang trainer nito kaya sinabi niyang wala siguro talaga siyang talent sa swordsmanship. Gayunpaman, in-encourage siya nito at sinabing first time niya lang kasi. Siguradong mag-i-improve daw siya kapag patuloy silang nag-practice. Napansin niya naman na merong nanonood sa kanila. Ayos daw yun dahil pag pinakalat niya ang balita na weak ito, then mission success siya. At totoo nga, napakabilis talaga lumaganap ng chismis. Napakaraming Marites ang pinag-uusapan at tinatawanan si Errol dahil nalaman nilang wala mana ito, buti pa daw ang commoners. May nag-report naman sa Reyna na wala mukhang failure daw sa lahat ng aspeto ng martial arts si Prince Errol. Kaya naman sinabi niyang, magandang balita daw iyon. Sa iba daw, naging source of entertainment nila ang chismis tungkol sa kanya pero kay Errol daw, napunta daw siya sa difficult na sitwasyon dahil doon. Nalaman niyang may paparating daw siyang private tutor kay China at nagulat siya na nakahanap pa sila nun. Simula daw kasi nang kumalat ang balita na walang alam na kahit na ano ang prinsipe, wala nang tumanggap na maging tutor niya. Napabilib naman ito dahil brave daw itong tinanggap ang task na turuan siya kahit na ganun ang chismis tungkol sa kanya. Naramdaman niya ang pagdating nito kaya sinilip niya sa bintana. Nagpakilala itong si Gamal Pernea, siya daw ang magiging private turo ng prinsipe. Sinabi nitong siguro daw dapat silang magsimula sa language at foreign language dahil importante ito sa kaharian. Sa library, sinabi ni Gamal na normally, isang araw lang daw matutunan na ang basic grammar. So if siya daw, okay lang daw kahit umabot ng 2 o kung hindi man daw niya magawa, okay lang din. Nainsulto naman si Errol dahil sa sinabi nito. Dinagdag pa ni Gamal na self-evident daw ang poor grades, ang pag-aaral daw ay hindi matter of interest pero a matter of the brain. So hindi niya na daw kasalanan yun. Sa isip naman ni Errol, kahit na pinagmumukha siyang walang alam ng mga simis, hindi daw maganda sa pakiramdam na minamaliit niya ito harap-harapan. Gusto niya daw na wala lang silang pake sa kanya pero sino daw ang nagsabi sa kanilang maliitin siya ng mga ito. Nakapagsalita daw siya ng maaga, at wala daw mas hihigit sa kanya pagdating sa language, salamat sa 100 reincarnations nito. Kaya naman ngayon, naisip niyang dapat na kaya niyang takutin sila at ay pakitang genius siya. Nang gabing iyon, pumunta ito sa library at hinanap ang vocabulary at grammar books. Gamit ang mana niya, lumutang siya at naghanap na din ng mga language books mula sa ibang mga bansa. Inaral at binasa niya ang bawat libro. Hindi lang daw siya basta walang ginawa sa 100 leaves niya at ngayon tila desidido na ang bida na magpakitang gilas.
Nang dumating ang tutor nitong si Gamble, natawa ito nang sabihin ni Errol na na-master niya na ang common language. Pero sagot nitong, hindi daw siya nagsisinungaling. Gusto daw ba nitong pakitaan niya siya? Kinumpirma naman nito na hindi niya lang daw ba ito memorize at sagot niyang hindi ba daw nakaka-impress din yun kung ganon. Kumpara daw sa mga salita ng ibang bansa, medyo mahirap daw talaga ang official language ng kaharian nila. So tinest ito ng tutor niya. Kahit na daw gaano ito katalino, normally 12 years old pa ang nakakabasa ng simpleng libro nila. Kung na-master daw ng 5 years old ang common na lengguwahe nila sa loob lang ng 2 araw, incredible daw ito. Kapag nagtagumpay kasi ang estudyante, tataas din ang reputasyon ng guro nito. At tila hindi naman nahirapan ang bida dito. Dahil doon, nag-move on naman sila sa ibang lesson at sa isip ni Errol, dapat daw itong magpasalamat dahil henyo ang estudyante nito. Siyempre, kumalat na naman agad ang balita tungkol dito. Nagulat ang karamihan dahil sa impressive na improvement ng prinsipe. Usap-usapan na hindi lang sa language pero kahit math formulas ay nakakalculate nito on the spot sa utak niya. Sino ang source ng simis? Siyempre ang guro niya. Sinasabi nitong walang naniniwala sa prinsipe, pero siya daw nakitaan niya ng potential ito. Salamat daw sa kanyang excellent na pagtuturo. Umabot hanggang sa hari ang balita tungkol sa pagiging genius ni Errol. Sinabi niya kay Lady Livana, na siguro nahirapan daw ang prinsipe dahil pinilit dito ang swordsmanship at magic pero hindi daw para sa kanya yun. Nag-sorry naman si Lady Livana kung nag-worry daw ang hari. Sa isip-isip niya, espesyal daw talaga ang kanyang anak. Bilang ina nito, hindi ba daw dapat napansin niya na ito agad? Sinabi naman ng hari na malamang ay nabahala din daw siya dahil sa prinsipe, naniniwala daw siya na paglaki nito ay magiging kamangha-mangha siya. Sa isip naman ni Errol, tama daw at intayin nila ang mga gagawin niya. Pero, hindi niya naman daw sisigarin para interesting pa din siya sa kanila. Plano niyang makuha ang isang magandang posisyon sa palasyo at mag-enjoy na lang sa future. Ipinakita naman ang genius scholar cosplay ng bida. Bagay ba? After ng ilang araw, makikitang mas pinarami ang guards nila. Naisip ni Errol na baka daw iniisip ng hari na dahil hindi siya marunong humawak ng espada at hindi marunong gumamit ng magic, kailangan nito ng maraming guards. Siguro daw nasa good mood ang ama nito. Nagulat naman siya sa tunog na narinig. Ito pala ay si China na may daladalang treasure chest. Sabi ni Lady Livana na regalo daw ito ng hari. At nagulat naman ang bida na binigyan siya nito ng gift. So sinabi ng kanyang nanay na buksan niya na ito. Ikinagulat niya naman na pagbukas, punong-puno ito ng mga ginto at mga gems. Inisip niya naman, magkano daw kaya aabutin ang lahat ng gintong yun. Napansin niya naman ang isang kwintas at tinanong ng mga maid kung yun daw ba ang pinakamahal pero sagot ng prinsipe na hindi daw ito mamahalin pero pinakakakaiba. Pagsuot mo daw ito, automatically maa-activate ang utak mo. Kapag sinuot niya daw ito mas mapapabilis ang pag-iisip niya kaya mas hindi ito mapapagod. Na-impress naman si China at sinabing siguro kaya alam niya yun ay dahil sa sipag nitong mag-aral ngayon. Pero sabi ng bida, na wala lang daw iyon. Sa isip niya, mukha man daw ordinaryong kwintas lang ito sa ordinaryong tao pero nakikita niya daw ang mana triggering device sa loob ng alahas. Pero hindi niya na naman daw kakailanganin ito dahil sa inner chi niya. Inisip niya kung anong gagawin dito, at naalala niya si Kenia. Sa ngayon daw kasi, puro katawan lang ang tin-e-train nito. Kaya naman tinanong niya sa kanyang ina, kung pwede niya itong ibigay kay Kenia. Sagot naman niya, kahit na daw binigay sa kanya ito ng hari, sigurado daw matutuwa ito kapag nalaman na nais niya itong iregalo kay Kenia. Tinanong naman ito, ano daw ang nagustuhan niya kay Kenia at sagot niya, malakas daw siya. Ngayon, lahat ng nasa concubine castle ay masaya dahil tila pinaboran na ng hari ang prinsipe. Makikita namang nag-prepare ng dessert si China dahil nire-request ito ng prinsipe. Isa-isa niya itong tinikman na parang may hinahanap siya. Sabi naman ni China na dahan-dahan lang daw, sabay tanong kung masarap daw ba ito. Pero tila hindi ito masaya. May hinahanap siyang tamis pero wala daw doon. Sagot naman ni China na lahat daw yun ay gawa ng pinakamagaling na chef nila. Dapat niya ba daw ipatawag ito? Sabi naman ng prinsipe na hindi daw chef pero alchemist ang ipatawag nito. Ang hinahanap-hanap niya palang lasa ay Coke. At kung nais niya daw ma-recreate ang lasa ng Coke sa lugar na iyon, kakailanganin niya ng alchemist. Nagulat naman si China sa request ng prinsipe. Sa isip ng bida, hindi niya maiintindihan ito kahit ay explain niya pa sa kanya.
At malamang hindi sila agad makikinig kung ang 5 years old na gaya niya ay mag-request ng alchemist. Sa ngayon daw kasi, ang hirap mag-produce ng strong flavors gamit ang mga seasonings at ingredients na meron ang kaharian. Isa pa, kailangan daw ng Coke ng processing na wala sa technology sa kanilang mundo. Naiyak naman ito at sinabing, gusto niya lang naman daw makainom ulit ng Coke. Comment down below if hinahanap-hanap mo din ang lasa ng malamig na Coke. Naisip nito na dahil napili niya ang maging genius scholar, marahil mas mabuting gumawa siya ng something para sa sarili niya. Tumakbo naman ito at nang tanungin ni China kung saan ito pupunta, sinagot niyang mag-aaral daw siya. Napaisip naman siya kung tama ba daw ang rinig niya na mag-aaral ang prinsipe. Habang tumatakbo, naisip nitong dahil chemistry daw ang pagluluto, kailangan niya lang hanapin ang sagot sa tanong niya sa alchemy. Gagawin niya daw ang lahat para lang ma-recreate ang lasa na hinahanap niya. 3 years na ang nakalipas at 8 years old na ang ating bida. At nakakagulat makitang kasama na ito ng mga matatanda sa isang meeting. Isa sa mga kasali ay iminungkahi na gumawa sila ng mga tulay sa mga lugar kung saan nagkukumpulan ang mga mangangalakal. Tinanong naman ito ang opinyon ng prinsipe. Nag-comment naman ito na kahanga-hanga daw sabay tanong kung sino ang nagdisenyo nito. Proud naman ang isa na sinabing, sinupervise niya daw umaga at gabi ang pagdisenyo nito. Pero nagulat ito nang biglang sabihin ng prinsipe na kung magdadala daw siya ulit ng useless na bagay gaya nun sa susunod, ay sisibakin na daw ito sa trabaho. Tinuro nito na mukha man daw okay ito ngayon, magiging delikado daw pag naipon ang snow sa parteng yun during winter. Ang load daw ay mako-concentrate sa wooden part nito sa baba. Hindi daw nito kinonsidera ang safety dahil nag-focus lang ito sa flashy na appearance. Dagdag niya, okay naman daw na siguraduhing maganda at fancy look ang arkitektura ng palasyo pero mas importante daw ang safety. Kaya naman inutos ng prinsipe na ipabago ang disensyo at sinabi nitong aayusin din daw nila ora mismo. Dahil sa ipinamalas na talino ng prinsipe, nagkaroon na siya ng maraming gawain para sa kaharian. Kahit daw ang mga expert na tao o veterano sa kanilang field ay hindi daw may kukumpara sa kanya. Nakakabilib daw ang ibinigay nilang tiwala sa 8 years old na prinsipe. Nalulungkot siya para sa mga ekspertong ito pero wala na daw ibang choice dahil kailangan niya nang ipakita ang skills niya ngayon. Sa hallway, napansin naman ng isang maid ang prinsipe at tinawag itong the young Grey Sage. At kinilabutan naman siya sa cheesy na nickname na binigay sa kanya. Humingi ito ng tawad at sinabing na overwhelmed daw siya dahil ito ang unang beses niyang makikita ang prinsipe. At nasabi nitong, maaring siya raw ang bagong maid sa palasyo. Pero sabi niya, hindi niya raw gusto ang bansag na yun kaya wag na raw siya nito uling tatawaging ganon at umagri naman ito pero nasabi niya ulit biglang bawi at tawag ng Your Highness. Naiinis naman ito dahil halos lahat ng tao doon ay yun ang tawag sa kanya. Napansin naman ni Lady Livana na umalis ang anak at tinanong si China kung bakit. Sagot nitong nais daw niyang makita ang hari na kinagulat nito. Ipinakita ang prinsipe na hinihiniling sa kanyang ama na kung pwede siyang mag-aral ng alchemy pero sa isip niya lang pala ito. Iniisip niya paano ang magiging reaksyon ng hari kapag sinabi niya daw ito. Sabi niya, since pinagbigyan siyang makita ng hari, siguro naman daw ay nakuha na nito ang tiwala ng kanyang ama. Sa bagay, nagsipag naman daw itong magtrabaho. At sa isip niya, kahit isang beses na siyang reincarnate, hindi niya alam pero kinakabahan pa rin siya tuwing haharap sa hari dahil sa karisma nito. Kailangan niya daw ay compose ang sarili niya para hindi siya magkamali kapag kausap na nito ang hari. At tila nagulat nga ang ama sa request nito. Sinabi niyang gusto niya raw na mas lalong makatulong sa kanya at sa kaharian kaya napili niya ito. Dagdag niya, dahil di raw siya magaling sa paggamit ng espada at sa magic, ang magagawa niya lang daw ay ang mag-ipon ng kaalaman at gamitin ito. Napaisip naman ang ama niya. Na-impress ito na sa murang edad niya ay napaka-thoughtful ng anak. Kaya naman sabi niya na ipapakilala niya daw ang anak sa mga magpakakatiwalaang alchemists. Tinanong nito kung may request pa ang prinsipe at sagot niyang wala pa daw sa ngayon. Lalapit na lang daw siya ulit kapag may kailangan pa ito. Natuwa naman siya dahil gumana ang plano. Dahil sa balitang naghahanap ng alchemy teacher si Prince Errol, nag-gather ang mga magagaling na alchemist sa kingdom. Isa kasi itong opportunity para mapakita nila ang kanilang kakayahan at makakuha ng merit. Isa sa mga ito si Damon Ranjet, isang practical alchemist na gumawa ng reflective mirrors para matransmit ang strong light sa malayo. Ininstall niya ito sa western outskirts ng fortress para maharangan ang mga mananakop.
Nagandahan naman ito sa garden ng Concubine Castle. Na-shock naman si Prince Errol dahil inakala niyang elder level alchemist ito dahil parang ant-anda niya raw kapag nakatalikod. Pero bata pa pala ito at sinabi ni Daemon na baka dahil sa buhok niya. Ikwento niya na naka-inhale daw kasi siya ng toxic smoke noon at bilang resulta, namuti ang kanyang buhok. At inisip naman ni Errol na, sinasabi niya bang muntik na itong mamatay dahil sa pag-aaral ng alchemy. Kahit na parang kalmado ito, tila nagbibigay ito ng warning na dapat siyang maghanda. Sa bagay, anuman daw kasi ang mangyari sa kanilang research o experiments, kakailanganin nitong kunin ang responsibilidad na maaring buhay niya ang kapalit. Humingi ito ng tawad sa sasabihin niya, pero ang pag-aaral daw ng alchemy ay mas mahirap at mas delikado sa iniisip nito. Pero sinagot nitong, siya nga daw ay bata pa para ma-master ito, alam niya daw na delikado ang pinapasok niya. Isa pa, isang science daw ang alchemy at hindi magic. Hindi naman daw niyang gustong gawing ginto ang lead gaya ng ibang mga delusyonal na tao. Ang nais niya lang daw ay isang pure technology na tutulong sa kanyang tanggaling ang impurities sa iron ores para makadevelop na mas malakas na metal. Something like that daw. Ikinagulat naman ito ni Daemon at sinabing totoo nga ang mga haka-haka tungkol sa katalinuhan at charisma ng prinsipe. Siya na raw kaya ang susunod sa hari na maglilid sa kaharian ng Ernsea. Lumuhad ito at sinabing, may mga pagkukulang man daw siya. Gagawin niya ang lahat para maturuan ang prinsipe. Ilang araw na ang nakalipas simula nang nag-aral sila patungkol sa alchemy at tila gulat si Daemon at napatanong kung nag-aral na ba daw si Prince Errol dati about dito. Napaisip naman siya na, nahuli ata na masyado siyang maraming nalalaman kaya sinabi niyang nabasa niya lang daw ito. Sagot naman nitong, totoo nga daw ang chismis. Sa isip ng bida, mabuti na lang daw at ang napili niya ay ang genius scholar concept. Tinuro nitong ang pagdagdag daw ng eggshells o bone ashes ay magre-resulta ng mas matigas na iron. Sabi ng prinsipe, ang mythos ng pag-extract ng lead at ang properties ng ibang substance ay parehas sa iba niyang mga natutunan. Bukod sa metal at medicine na mahahanap lang doon, halos lahat daw ay kaparehas lang ng kung ano ang mga na-encounter niya na sa kanyang previous lives. Buti na lang daw ay hindi naiiba ang rules doon. Nagulat naman si Daemon dito at sinabi niyang wag daw siyang pansinin dahil kausap lang nito ang sarili niya. Ngayon tuloy na daw ang plano ng prinsipe, nagpadala siya ng sulat sa hari. At nag-request ito ng 4 pang mga alchemists. Kaya naman nagutos ito na hanapin ang magagaling na alchemist sa buong kaharian. Tumango naman ang servant at sinabing naiintindihan niya raw, gayunpaman, ano daw kaya ang balak nitong gawin. Iniisip niya daw kasi baka mag-complain ang mga tao na dito lang napupunta ang budget ng kaharian. Inalala naman ng hari ang dahilan na binigay ng anak niya noon at sumagot, na dahil ni-request yun ng prinsipe, siguradong para ito sa kapakanan ng kaharian. Pero sa sumunod na eksena, nagulat ang mga alchemists nang malaman nilang ang plano ng prinsipe ay gumawa lang pala ng carbonated drink. Hindi naman makapaniwala ang isa at kinonfirm kung pagkain ba daw ang tinutukoy nito. At masaya siyang umoo doon. Meron na daw siyang mga basic theories pero hindi makapaniwala ang lahat dahil sa tila nonsense niyang plano. Sa isip-isip nila, pumunta sila doon para bigyang karangalan ang pamilya nila pero ang gusto lang daw ipagawa ng prinsipe ay snacks. Yung isa ginive up pa ang pagiging professor sa Alchemy Academy para pumunta doon pero yun lang daw pala ang gagawin. Nagtoss naman ng coin ang prinsipe na ikinagulat ng lahat. Ipinangako nitong re-rewarden sila ng malaki whether or not mag-succeed sila. Ay syempre dahil may malaking reward in return, nagbago ang mga isip nito at nagbigay na ng suggestions. Ang isa sinabing kakailanganin muna daw nila ng carbonated water. Sabi nila ilan daw sa mga teritoryo ng kaharian ay may natural na source ng carbonated water. Pwede daw nila itong ipe-transport doon. Napaisip naman ang prinsipe na iba talaga ang nagagawa ng pera. Ang importante daw ay magagamit niya sila para mapabilis ang kanyang research. Kasunod noon, sunod-sunod na dumating ang mga barrel ng carbonated water mula sa iba-ibang lugar bawat araw. At natuwa naman ang prinsipe dahil dito. Nang buksan ito ni Daemon, napaisip ito kung iinumin daw ba talaga nila ito dahil parang nakakadiri daw. Sumilip naman si Errol at sinabing kailangan nilang i-check if maiinom daw ba ito. Pero ang barrel daw yun ay walang silbi kaya hindi raw nila maiinom ito. At nang silipin ang bawat barrel, sinabi nitong fail daw lahat. Dahil doon,
Kakailangain daw nilang gumawa ng artificial na carbonated water at napatanong ang mga alchemists dahil dito. Sinabi ng prinsipe na hindi ba daw mas madali nilang magagawa ito kung gagamitin nila ang mga basic theory na ibinigay niya sa kanila. Naniniwala daw siya sa kanilang kakayahan at tila na pressure naman sila dahil doon. At dahil kailangan daw nilang i-test ang theories para ma-practice, iiwan niya na muna daw sila para hindi masayang ang oras nila. Naisip niya if posible kayang magawa nila ito in 1 week. Ginawa niya naman daw ang lahat para maudyok silang bilisan ang trabaho. Matapos ang ilang araw, nangako ang prinsipe na ang proyekto daw nila ay magbibigay karangalan sa kanilang kaharian. Kapag sumikat daw ito, siguradong magdadala ito ng malaking fortune sa kanila. At tila di naman sila makapaniwala. Sa isip ng prinsipe, hindi niya raw akalain na magagawa nila ang artificial na carbonated water ng ganun kabilis. So ngayon taste test na daw. Skeptical pa din ang mga alchemists sa possibilities ng inuming ito pero sagot ni Errol na hindi nila ito iinumin as is. Kailangan muna nilang haluan ng fruit juice o alcohol bago ito inumin. Ang original goal niya daw sana ay i-recreate ang Coke pero dahil hindi daw siya makahanap doon ng Coke fruit, magsesettle na lang muna daw siya sa carbonated aid. Hindi naman daw masamang alternative ito, diba? Nagsimula ito sa pagbuhos ng lemon juice sa water at nang tikman niya ito, mangiyak-ngiyak niyang sinabing ito ang hinahanap niya. Ipinatikim niya naman ito sa kanila at although hesitant sila nung una, nagulat sila sa refreshing taste nito. Nakilala ito bilang Prince Errol's Carbonated Aid at sumikat ang drink na yun hindi lang sa kanilang kaharian pero pati na sa malalayong lugar. Naging luxurious item ito for trading sa mga maharlika. Sa sumunod na eksena, makikita naman ang isang lalaki na naintriga sa inuming ito at hindi makapaniwala na ang prinsipe daw ang nakadevelop nito. Sino kaya siya? Siya pala ang Lord ng Northern Territory na si Count Dement. Kinumpirma sa kanya na sa pamumuno ng batang prinsipe, na-develop ang trending na inumin na yun. Mahal na nga daw ito at kino-consider na luxury item kaya naman ang laki ng kita ng kaharian ng Ernsea. Usap-usapan nga na araw-araw daw na may dumarating na karwaheng puno ng ginto sa Concubine Palace. Kasalanan niya raw na iniisip niyang walang kwenta ang prinsipe noon. Kung nalaman niya lang daw sana ay gumawa na ito ng aksyon. Simula daw ngayon, mas magpe-pay attention na raw ito. Ipinakita naman sa sumunod na eksena ang 16-na-year-old na si Princess Kania habang nagso-sword training. This time, 10 years old na si Errol at pinuri nito ang kanyang half-sister. Nag-agree siya pati na ang bantay ni Kania na ang laki na daw ng improvement nito. Sa isip ni Errol, better na daw si Kania sa mga batang lalaki na kaedad niya. Tuwang-tuwa naman ang prinsesa dahil sa mga papuri nila. Nagpahinga muna ang prinsesa at pinagkwentuhan nila ng kapatid ang tungkol sa mga soft drinks na dinevelop nito at kung paano ito nakaapekto ng malaki sa finances ng buong Ernsea. Sagpat naman niyang, duty niya daw yun bilang prinsipe. Narinig din daw niyang, siya na ang perfect son kaya napaisip ito na siguro maraming naiinggit sa nanay niya na si Lady Livana. At totoo nga, hindi lang ito simpleng istorya ng pag-develop niya ng soda, ipinakita ang nanay ng prinsipe na si Livana Einrest. Ang pamilya daw nito ay fallen na noble family. In charge lang sila sa maliit na teritoryo at namumuhay bilang mga commoners. At nang malaman niya daw ang problema ng pamilya ng kanyang ina, inentrust ng prinsipe ang pagdidistribute ng soft drinks niya sa Einrest family. At naging maganda daw ang resulta. Makikitang may bentang mabente ito. Pinag-aagawan pa nga dahil nagkakaubusan at willing ang iba na bilhin ang soft drink ni Errol kahit 3 times mas mataas sa normal na presyo. Bukod doon, nag-develop din ito ng yogurt at MSG na nag-trending din. Bilang resulta, naging sobrang yaman na ng pamilya Einrest. Sabi naman ni Kania na isihan lang daw nito dahil ngayon, palagi na siyang kinukumpara sa kapatid. Inaya niya naman itong uminom ng soda at kumain ng waffle na merong syrup na gawa niya. At nyabang niya na madami na daw itong pera. Bigla namang may espada na muntik nang tumama sa kanya. Kay Kania pala ito na nagsabing, ang problema daw ng kapatid ay kahit na marami itong pera, hindi daw ito makapag-ehersisyo at hindi marunong humawak ng espada. Pero okay lang daw, dahil tuturuan naman siya nito. Nagpasalamat ang bida at sinabing okay lang daw siya. Hindi na daw niya kailangan ng swordsmanship ngayon. Bigla naman siyang sinugod nito at no choice siya ng eye training ni Kania. Alam daw nito ang pangarap at goal ng kapatid, ang pagnanais na bumuo ng isang pamilya na master ang swordsmanship dahil sa kanya. Marahil yun daw ang nagbibigay ng energy sa dating fragile girl na si Kania.
Okay lang naman daw sigurong gamitin nito ang energy niya sa kapatid habang pinapractice ang swordsmanship nito. Makikita namang sa daan, tuwang-tuwa ang mga tao dahil sa presensya ng prinsipe. Sa isip nito, siguro napapansin daw siya dahil sa mundong yun, parang Lamborghini ang mga karwahe doon. Mapapatingin ka talaga, at dahil may escort pa siya, feeling niya raw na para siyang idol. Inisip naman nito na okay daw ang lahat pero ano kaya ang pag-uusapan nila this time? Bibigyan kaya siya ng Halloween or reward dahil sa mga achievements nito? Nag-meet pala sila ng ama niyang hari at kung dati daw ay kinakabahan siya sa awkward silence sa pagitan nila, ngayon daw ay sanay na siya. Gagamitin niya na lang daw ang pagkakataon na yun para enjoyin ang mga pagkain doon. Napapadalas na daw kasi ang pagpunta niya doon dahil sa mga meetings. Nagulat naman siya nang biglang tanungin ng ama kung gusto daw ba nitong mag-work full-time sa kanilang kaharian. Tila nabilaukan pa ito pero sa isip niya dumating na finally ang oras niya. Sabi ng hari na masyado man daw maaga pa pero kung kukunin niya raw ang government work, wala daw ang mag-o-object. At nang tanungin kung may gusto ba daw ba itong work doon, sabi niya wala daw. Sa isip niya, ang gusto niya lang sana ay ang piametics, maglaro at kumain sa buhay niya ngayon. Pinakalma nito ang sarili at sinabi sa ama na hindi niya alam bakit siya na-consider nito pero ang gusto niya daw sanang gawin ay ang patuloy pang mag-aral ng science at alchemy. Speechless naman ang hari. Inisip naman ng bida na wala nga daw dun sa government ang first prince bakit daw gusto ng hari na mag-work siya dun. So far, wala pa daw kasing movement galing sa side ng reyna at anak nito. Yun daw ay dahil never niyang krinos ang line. Inalala nito ang ball nung first birthday niya at maswerte nga daw itong na-dismiss lang ito kahit na may ginawa itong something na nakaapekto sa reyna. Malaki daw ang difference ng paboran ng hari at ang maging trusted na government employee. Ayaw niya raw sanang kalabanin pa ang mga kapatid nito at iniisip kung ito ba ang gustong mangyari ng ama. Tila malalim naman ang isip ng hari at napatanong kung ito daw ba kaya talaga ang gusto ng anak. Kapag nakaupo ka daw sa trono, kailangan mong maging malakas gaya ng agila. Hindi raw makakasurvive ang mahihinek kahit na may 100 buhay na siyang pinagdaanan. Gusto daw kaya ng hari yun. Ang lugar kung saan ang malalakas lang ang nananaig. Hindi na daw yun mahalaga. Dahil ang current na Prince Errol ay hindi magiging madaling kalaban. First time ng bida na mag-horseback riding ng ganun kalayo mula sa Concubine's Palace at natuwa naman ito sa kalayaang natamo. Dahil sub-sub ito sa dami ng trabaho. Hindi niya raw akalaing magiging workaholic ito. Inalala nito ang panahon kung saan nag-travel siya sa buong mundo at universe para lang maghanap ng mas malakas sa kanya. Medyo sumasakit na daw ang katawan niya pero ine-enjoy niya pa ang ride niya dahil masarap daw sa pakiramdam. Sinabihan naman ito ng kapatid na bagalan lang daw niya. Ang trip na yun daw ay nangyari salamat sa kapatid nito. Hindi naman makapaniwala si Kania na ang galing palang mag-horseback riding ng prinsipe. Sagot niya namang, matalino daw kasi siguro ang kabayo niya. Pero napatanong naman ito, bakit daw napakarami nilang escort sa trip na yun? At tila ang malalakas pang sundalo ang pinasama sa kanila. Well, sinabi niya naman daw na hindi nila kailangan ng ganun kadami pero biglang sabi ng prinsipe na syempre nga naman daw ang prinsesa ang kasama niya. Mas gusto niya sana na free lang sila pero safety comes first nga naman daw para sa kanyang kapatid. Napatigil naman ito at napatanong kung anong klaseng magic energy ang napapaloob sa lugar na yon. Sinabi naman itong bumalik na sila dahil sa tingin niya may mga halimaw sa forest na yon. Nagulat naman ang kapatid na nasense niya raw yun. Sagot naman ng bida na meron daw siyang sixth sense. May bad feeling daw siya doon at parang may trap sa loob. Nagulat naman ang kapatid niya. Umikot na ang prinsipe at sinabing kailangan daw may hatid safely ang prinsesa pero sagot naman ng isa, yun daw ang tamang daan. Papunta daw yun sa training ground ng prinsesa. At na-shock naman siya dito. So dumiretso lang sina Kania. Ipinakita ang time nang imbitahin siya nitong sumama sa trip na yon. Tinanong siya ng prinsesa kung hindi daw ba nakaka-frustrate na nagwo-work lang siya doon at stuck sa palasyo. Siya daw kasi ang gusto niya ay ang mag-hunt at mag-adventure. Back to the present, tinanong siya ng prinsesa kung masaya daw ba so far at sagot niyang torture daw ito. Tinuro naman ng kapatid na ang pagta-travel daw ay practice at ang practice ay traveling. Siyempre sasama daw ito kahit practice lang daw yun dahil may tiwala siya dito. Huwag daw siyang mag-alala dahil poprotektahan siya nito sa mga halimaw. At tila na-amaze naman si Errol sa kanya. May nag-report naman sa prinsesa na nandun na daw sila sa destinasyon. Ipinaliwanag ang operasyon nila.
Ang ilan daw sa kanila ay ilulure ang mga halimaw sa isang side. Inexplain ni Errol na ang prinsesa ang magbe-breakthrough habang sila naman daw ang bahala sa ibang mga halimaw. Gagamitin daw nito efficiently ang oras at lakas nila para ma-maximize ang kakayahan ng prinsesa. Ipinakita namang meron daw 20 orcs sa lugar na yun at ang prinsesa ang nanguna sa pagpuksa sa kanila. Akala daw ng prinsipe na imposibleng matalo ng prinsesa ang mga orc dahil first practice niya ito pero nakakagulat daw ang lakas niya. Bukod sa kanyang sword skills, okay din daw ang kanyang composure. Ang umaapaw nitong lakas ng loob ang nagpa-overwhelm daw sa lahat. At nagpatuloy ang practice niya ng ilang araw. Kinagabihan, tinanong naman ng bida kung hindi pa ba daw pagod ang kapatid nito at sagot niyang okay lang daw siya. Gusto niya pa nga daw sanang makipaglaban pa. Sabi naman niyang hindi raw maganda na i-overdo niya ito dahil nagkakamali daw tayo kapag off guard tayo. Inalala naman nito ang nakaraan niya. Ang mga pagkakamali niya ay ang nagbunga ng kanyang pagkamatay. Bigla namang sinabi ng prinsesa na ang sarap daw ng kinakain nila. Hindi ko alam kung Betamax ba yun. Ano sa tingin nyo? Comment down below. Napatanong naman si Errol kung bakit daw ba gustong-gusto ni Kania na maging malakas. Sabi niya na dahil prinsesa siya, kahit na gaano niya gamitin ang espada niya, wala daw matutuwa dahil doon. Marahil iniisip daw ng iba na isang phase lang ito at mag-give up din siya sa future. Magpapakasal lang ito sa isang taong hindi niya kilala. Sa mundo kasing yun, normal ang political marriage. Sa isip ng bida, nasa edad na nga ang kapatid niya kung saan ma-engage dapat ito sa isang tao para sa political na rason. Sabi naman niya na ayaw niya daw yun. Gusto niyang mabuhay ng parang sa kapatid niyang si Errol, na ikinagulat nito. Malaki daw ang kita nito at ginagawa niya ang bagay kung saan siya magaling at dahil doon, nagko-contribute siya sa kaharian at nakikilala. Gusto niya rin daw na makilala siya dahil sa kung sino siya at saan siya may kakayahan. Gusto niya sanang mag-contribute sa Kenchester family dahil sa skills niya hindi lang dahil sa marriage. Disdido daw siyang magpasya ng sarili niyang kapalaran. Sinuportahan naman siya ni Errol dito at sinabing masaya daw ang trip nila at masaya siyang sumama siya doon. Pero sa di kalayuan, may pinakita namang parang pakpak ng dragon na nasa ere. May kinalaman kaya ito sa next chapter? Well, malalaman natin yan sa susunod na video. Grabe, ang dami na palang naimbento ng bida dito sa mundong ito na nagpayaman sa kanilang lahat. Nakakatuwa na hindi na lang ito nagkukulong sa palasyo at lumalabas na salamat sa kanyang kapatid na si Kania. Makikitaan na kaya natin ng lakas ang bida sa next episode. All this time kasi, puro about sa pagiging genius ang ipinapakita. Abangan natin yan sa next episode. So make sure to like, subscribe, comment at share mo ito bilang suporta sa ating channel. Again, maraming salamat sa panonood, Oni-chan.